is the common question so far na na-receive ko na a lot of you are wondering bakit daw nga ba ang daming nare-refuse ngayon to get a working visa sa pag-a-apply nila dito sa Poland. Usually naman is nagbibigay ang consulate pag nare-reject yung visa application nyo ng reason or binibigyan kayo ng form at may checklist doon kung ano ba yung reason bakit reject yung application ng visa nyo. Aside doon sa mga reason na nilalagay nila sa pagre-reject ng visa application nyo, usually, nagbe-base din kasi sila sa mga documents na pinapasa nyo. Example, in your work permit and in your work contract, ito yung pinakamahalagang dokumento sa pag-a-apply ng working visa. Marami din akong nakikitang mga work permits na pinapasa sa akin, nagpapatulong sila na paano daw i-check yung legitimacy ng work permit, kung yung employer daw ba na nakalagay dun sa work permit is company or agency. Ito yung napansin ko na mostly sa mga nag-a-apply papuntang Poland is from third country or yung iba is dumidirekta sila sa mga agent dito or mga recruiter. Tapos sinasabi na nila yung mga katransaksyon nilang mga agent dito is sinasabi silang direct hire daw. Kung tutuusin, parang hindi angkop yung sinasabi nilang salitang direct hire. Tapos pinapalabas ng mga agent na okay, mag-work ka directly to the company, hindi ka under ng agency. And then yung mga applicants is nag-expect sila na yung ina-applyan nilang trabaho dito is direkta sila mismo sa company. Which is yun yung common mistake. Dahil once na na-receive nila yung work permit, yung iba sa inyo is hindi marunong mag-verify kung anong klaseng employer ang nakalagay dun sa work permit. Ang dami ko talagang nakikitang work permits. Tapos once na chine-check ko siya sa mga registration platform dito, yung website, kung saan makikita mo if yung company is may registration or legit company siya. I mean, hindi ko naman masasabing legit kasi hindi ko alam kung ano yung mga services na pinoprovide nila. But as long as nakikita ko yung registration, ibig sabihin, nagbabayad sila dito ng legality. Tapos doon ko sinasabi sa applicant na yung naka-indicate doon sa working permit mo is agency. Meaning, nag-apply ka ng trabaho, pero yung magiging employer mo dito is agency, not the company. Tapos dito na pumapasok yung pagiging complicated ng process or pag-a-appearance nila sa embassy dahil sinasabihan daw sila ng agent na huwag nilang sabihin na direct hire sila, huwag nila sabihin na under agency sila. Sa pag-a-appearance kasi guys, hindi kayo pwedeng magsinungaling na hindi angkop doon sa dokumentong pinasa nyo. For example, nagpasa kayo ng work permit. Doon kasi sa work permit is makikita yung magiging employer nyo at yung sahod nyo. And then, kung tinanong kayo ng consulate na paano kayo nakahanap ng trabaho, anong company itong pagtatrabuhoan nyo, tapos pag sinabi nyo na direct hire kayo, hindi siya agency, meaning hindi na nagtutugma yung sa document nyo at yung sa sinasabi nyo. Yun yung isa sa mga common rejection ng pag-grant ng visa. Kasi nabe-verify nila yan dito. Kahit ako na-check ko kung yung employer nyo is agency or company. Kasi madali talaga siyang i-check. For example, i-type nyo lang yung pangalan ng company or agency na nakalagay dun sa work permit. Lalabas yung registration niya, yung NIP number, yung RIGON number, yung tax identification number nila, at lalabas yung description kung anong klaseng services ang pinoprovide nila. May mga category naman kasi yan. May company, may recruitment agency. So makikita talaga kung anong mga services yung ino-offer nila. Tapos yung second mistake din is yung sasahod. So aware naman kayo guys na yearly dito nag-a-adjust yung minimum salary wage ng Poland. So yung iba sa inyo, yung sahod, doon na naka-indicate sa work permit is hindi na siya updated. For example ngayon, 2025 na, and meron pa rin kayong work permit na binigay sa inyo last year or valid siya for 3 years. Tapos nakalagay dun sa minimum wage is 4,300 lang. Tapos ngayon yung current minimum wage is nasa 4,660 na. So dapat yung ina-applyan nyo is i-update nila yan bago kayo mag-visa appearance. Kasi makaka-apekto talaga siya for the approval ng working visa. Kasi hindi na nga siya angkop sa current implementation ng salary. So ito yung common mistake din na hindi na na-approvean din yung working visa. Tapos ina-advise lang sa inyo is pwede nyo pang magamit yung working permit nyo kasi nga yung validity niya is like for example 2 years or 3 years. No, hindi po dapat ganun. So time to time na nag-update dito yung salary wage yearly, kailangan din nila i-update yung working permit nyo.